Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayong adlaw ug maayong butag sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta ka mo? Hinaot unta nga naamo sa maayo nga kahintang karong adlaw. No? Sabado nga adlaw, pag Sabado nga adlaw, musugod na po ang ato tulumanon. No? Diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal, ang impormasyong biliran. Ang programa nga maghatag kaninyo kasayuran, impormasyon kung unsang gihimo nga mga pitad o programa. No? Labi na gyud kini nga programa nga makatabang dinhi sa atong probinsya, no, nga makatabang gihapon sa atong mga kaigsuonang biliranon. Ayon, September 16, 2023, no, Sabado nga adlaw. Syempre pag Sabado si Kuya Mark ang inyong kauban, no, hangta alas 12 karong adlaw. So relax lang mo din ha. No, daghan tay mga ipanghatag kaninyo nga impormasyon. Oo. Sugad man ni sa atong pangalan sa atong program Impormasyong Biliran. So unsa nga mga impormasyon nga natabo, no? Labi na gyud din sa probinsya sa Biliran atong ipahamtang kaninyong tanan kay mauni ang ato panuyo kaninyo ang makahatag og mga impormasyon karon nga semana, no? Syempre ato anay i-acknowledge, no, sa technical side atong kauban. Syempre ang ato production, no, sa production si Miss Michelle, no, syempre sa atong paghihapon sa technical side na gihapon si Sir Michael, din ang ato station manager nga si Ma'am Marjo Aguilos. Siyempre ang inyong ubos nga sangkay sa kahaningan, no, si Kuya Mark. Para sa inyong concern, suggestion, reaction, comments, so tanan madawat ni Kuya Mark. Ayaw lang mo pag call, pag text lang mo mga kaigsuonan. Just text 0916 313378. Again, 0916 313378. So mauna ang inyong i-dial nga number, no, aron kita mag hiusa or maipahamtang ang inyong tagsa-tagsa nga mga concern. Labi na sa mga kabaranggayan. Speaking sa mga kabaranggayan, no, pila na lang kadlaw mag-eleksyon na. So unya ato na ipahamtang kaninyo ang ato update regarding sa atong barangay and SK election. Kanus aba magsugod ang atong campaign period. Unya, na. No, before pasalamatan nanay nato ang atong makasugbong kini nga programa, of course, sa pamumuna sa atong OIC District Engineer, no, sa Biliran na District Engineering Office sa Department of Public Works and Highways, no, si Engineer Alfredo Bulido. Then ang ato Assistant District Engineer nga si Engineer Erwin Antonio. Personnel and staff, no, kauban ang ato na sa tawagan ni Engineering Department, no, kauban gihapon ang sa media relation headed by Ma'am Chelsea, no. Congratulations BI, no, sa atong Biliran District Engineering Office. Nakadaog sila, no. Believe good ko magpresentar sa atong mga
empleyado sa DPWH. Imagine na anay multi-year na mga proposed project for this coming year, no, na ay upat nga 5 ka tuig mga kaigsuunan nga mga multi-year project, big project that can impact nga dahito naton diha sa atong mga kaigsuunang biliranon, no, before nato na i-discuss unya. Oo. Siyempre, ang atong governor, si Governor Gerard Roger Espina, dahil ang ato pinangga nga congressman sa Lone District sa probinsya sa Biliran, si Governor Jerry Boy Espina. Then, ang ato mayor sa lungsod sa Nabal, advance happy fiesta para sa atong mga kaigsuunang Nabalenyo. No, si Mayor Gretchen Espina. Then ang ato nag-iisang engineer sa konseho, mao ni ang ato katambayayon gihapon makakuha og mga information. No. Si Engineer Camilo Biboy Castro. No, si Engineer Camilo Biboy Castro kuan na gud ani. Aka-witness gud ko kaniya kung unsa siya magtrabaho manggani sa iyang mga komitiba nga gigunitan. Siya ang vice chair, no, labi na gyud kung siya ang chairman sa usa ka komitiba, maugod ang inyang hatagan og mga actions then maghimo og mga pitad aron kanang mga resolution or unsa man na makatabang sa mga Nabalenyo nga na magani mga resolution na nga gipasa sa ilang council, no, nga pagkakaron nakatagamtan na gihapon ang ato mga kaigsuunang Nabalenyo. Ayun. Siyempre ang ato Chief of Hospital, no, si Dr. Joyce Caneha sa Biliran Provincial Hospital. Of course, sa atong Vice Governor, no, sa probinsya sa Biliran, si Vice Governor Kokoy Caneha III. Okay, unahon na to mga kaigsuunan, no, ang ato nakuha nga information coming from DPWH, Department of Public Works and Highways, Biliran District Engineering Office. Kundi katong nag-aging adlaw mga kaigsuunan, sila ang nag-attender o nag-participate sa third quarter para sa National Earthquake Drill. No, kini siya kuang gyud ni importante ni labi na katong ato mga kaigsuunan, no, nga miyembro sa response team. Kinagihapoy mga personnel, no, diha sa Biliran District Engineering Office nga mag-rescue, bulig gihapon ni mag-rescue kung naay mga kalamidad nga makaigo dinhi sa atong probinsya. No, bisan gani dili lang diri sa probinsya, usa gihapon ni sila sa mga responders kung naay mga natabo sa lain nga probinsya, bisan gani mga layo, no, i-deploy ni sila nga naman naka-kuang gyapon ni naka-trained. So ang mga personnel, no, sa Biliran District Engineering Office mo ay nag-hiusa, no, para mag-participar, no, kining third quarter nga National Earthquake Drill. Yun. Kay anong gihapon magkana gihapon og mga idea kung unsay buhaton pag-abot na kung naa na ni nga mga kalamidad. Siyempre, pag-enhance gihapon balik otro sa atong mga responders, no, kay kabalo mo ang mga personnel sa DPWH, no, pag naay malain nga panahon, no, naay mga emergency na agihapon sila dili lang sa kalsada kundi tanan nga mga trahedya
kung kinahanglan sila magka-responde adto gud ni nato. Like for example, kung naay bagyo, siyempre ang ato number 1 ang DPWH maoy mag-clearing operation sa atong mga national road, no? Sa atong mga kalsada aron maka-access, no, ang ato mga motorista, at the same time maka-access dayon kung naay mga relief operation nga buhaton, no, sa usa ka lugar. Anglit maayo gihapon ni nga atong ipasabot kaninyo, no, nga dili lang sa mga project proposal o dili lang magpa-implement og mga project ang DPWH, mutabang gihapon ni sila pag-abot kung naay mga kalamidad nga makaigo, no, bisag asa nga probinsya. Kay deploy lang ni labi na kung diri sa ato, di ba? Sa ibang gali mo, no, kung katong mga previous na ay malain nga panahon, no, na ang ato DPWH personnel labi na sa pagkakaroon ng administrasyon, no, kang Engineer Alfredo Bulido, kundiin pag naay nasipatan nga makaigo, no, na ay mando sa atong pag-asa nga naay possible nga mga bagyo nga makaigo din sa probinsya or na ay mga kusog nga uwan, largo dayon siya magpa-meeting sa mga mag-clear sa mga kalsada or sa atong mga responders, no, kay iyang gipa active dayon, gipa andam kay kung sugod na ni, no, largo dayon maka-rescue og magkana dayon og clearing operation ang ato mga responders, no, sa underbiliran na District Engineering Office. Then labot lang na mga kaigsuunan, katong gihapon nag-agi nga adlaw nagkanaa og First Eastern Visayas Infrastructure Summit, no, kung diin tanan nga mga district offices, no, dinhi sa Eastern Visayas maoy nag-participate ani nga siyahan primero good nga Eastern Visayas Infrastructure Project, no, kundi natabo ni sa syudad sa Tacloban, no, kung diin subay sa atong nakita nga information, no, the DPWH Regional Office number 8, no, maoy nag kanaa og activity kini nga First Eastern Visayas Infrastructure Summit o EVIS, no, nga gidumala dito sa siyudad sa Tacloban, no, kating nag-agi nga August 30 and September 1 sa pangunguna gihapon sa ilang regional director nga si Director Edgar Tabacon, kauban ang OIC Assistant Regional Director nga si Maria Margarita C. Hunya, kundiin mao ang naghatag og laki, no, ngadto sa mga winners kining tawag ni kining First Eastern Visayas Infrastructure Summit, no, kay atong nasabutan then atong i-congratulate, no, kung diin ang Biliran District Engineering Office, no, sa pangunguna sa atong district engineer pagkakaroon na OIC, no, si Engineer Alfredo Bulido, sa tanan ng mga district offices, no, nag-number 1 first, no, nakakuha og award como best presenter of the workshop output. So overall, no, ang Biliran District Engineering Office maoy nakakuha og award como first place, no,
kundiin labot lang sa plake, gihatagan og plake, no? Nakadawat pa og award, no? Moabot og 100,000 cash prize nga kundiin sponsored ni by Tingog Party List, nga kundiin presente gihapon during the awarding, no? Si Congressman Jude Asidre, no, sa Tingog Party List, no. Then kung atong nakita, no, sa gift present atong diri, the said presentation of the workshop output involves the presentation of 5 multi-year high-impact priority project of DPWH offices in the region from 2023 to 2028. These objectives is to come up yun and ensure a master list of priority project funded under 2024 and 2028. Enhance the project and foundation naman. Yun. So, atong nakita diri, no, nagipakita nga presentation sa Biliran District Engineering Office. Ang ilang 5 nga priority project, kundi kini nga project mao nakapahatag kanila og og award, no, nga kundiin naka first place og nakadawat pa og cash prize, no. The 5 priority multi-year project, ang 5 nga priority nga multi-year project under year 2004 to 2028, no. Ang construction sa Nabal Diversion Road in Barangay Karay-Karay and Sitio and Barangay Santo Niño sa Nabal, Biliran. A total proposed funding of 462 million. Isa, no? Then ang ikaduha, construction of Nabal Terminal, no, sa Antipolo, Nabal Terminal, Antipolo Diversion Road in Barangay Santo Rosario and Barangay Antipolo sa Nabal Paghihapon, Biliran, worth 348 million. Construction of Kalumpang Antipolo Diversion Road in Barangay Kalumpang and Barangay Antipolo sa Nabal, Biliran, mo kantidad ni of 250 million. Then construction of multipurpose building public market at Barangay Santo Rosario, no, in Nabal, Biliran, nga kundiin na ay proposed budget lumoabot og 105 million. Then ang last, no, ang construction of permanent bridge, no, sa Kaibiran Bridge in Sitio Atay, no, Barangay Cantiso, Kaibiran, Biliran, with proposed funding of 150 million. So dagko nga mga infrastructure project, no, makaigsuunan ang gipresent, no, maayo nga tan-awa, no. Karon nga masulod pa lang ang ato 2004 naa nay mga multi-year project nga
dako gyud nga gamit. So during mga kaigsuonan sa Eastern Visayas Infrastructure Summit, no, dinhi sa Region 8 gi-present kini siya nga mga highly impact project dinhi sa probinsya sa Biliran. So kung atong tan-awon mga kaigsuonan, no, millions ang mga funding ani nga gi-propose, pero dako kaayo kini nga impact para sa atong probinsya. Imagine, no, na ay mga construction sa diversion road, no, atong nakita diri. Then naagihapon mga tulay nga kundiin gusto gud nga magkanaa og permanent bridge, no, sa Kaibiran Bridge in situ Atay, Barangay Cantiso sa Kaibiran, Biliran. No, 150 million ang gi-propose nga budget. So kini sila mao ni ang multi-year proposed budget. Pero dili pa ni mga kaigsuonan gyud mata atong makita. Dili pa gyud ni sila ma-implement kung wala pa'y funding. Kini sila mga proposed budget pa lang ni for incoming years. So mag-ingong gani nga multi-year project, no? For example, kini nga gipangayo nga project nga magpili ta diri isa. Kini nga construction of Nabal Diversion Road in Barangay Karay-Karay and Barangay Santo Niño, Nabal, no, kung din ang ilang proposed budget mo kantidad og 462 million. So dili man ni tawag may hatag dayon kining work nga 462 million nga proposed budget. So mao nay multi-year. So kung multi-year ni, every year magkakana og funding. Like for example, this coming year kini nga 362. So karon nga 2004 tawag na sa first phase, no, kay first phase, so na ay budget nga for example 63 million or 100 million for this year. Pag second year na po'y 100 million. Pagka third year na ay 62 million. Pagka fourth year, no, pagkatapos aron ma-finish na gyud nga project, muhatag na pod og 100 million, a total of 362 million. So mauna makaigsuonan ang multi-year. So every year, no, magkana og funding dili pa ni pag ma-approve na kini nga mga proposed infrastructure project dinhi sa atong probinsya. So klaro ni mga kaigsuonan. Kay ako pasalamat gihapon ko na atay mga engineer labi na sa atong planning and design section, no, ang ato gihapon sa construction, no, nga sa chief sa construction pinaagi gihapon kang engineer Filimon Abad, no, Lausito Abad. Siyempre ang ato sa chief sa planning and design section pinaagi kang engineer Rosario Rosete, no. Kini sila mo adto gyud ni sa mga area din maghimugod og mga mga study, mga pag-study kung kini ba nga project, no, kinahanglang gyud ni ma-realize, no. So dili lang makaigsuonan kini nga ato mga personnel diha sa Biliran District Engineering Office, no, nga mag-inukoy lang sila, no, labot lang sa ilang pag-supervise, no, sa tanan nga mga project under Biliran District Engineering Office na paghihapon team, no, nga mag-conduct og mga survey, no, mag-conduct gihapon og mga study, no, aron
makahimo og usa nga proposal nga project nga kini nga project, like for example kini nga project kini nga pag himo nato og bag-o nga kalsada, makatabang gyud ni sa atong mga kaigsuonan, labi na sa atong mga motorista kauban ang ato mga parag-uma. Kay dako ang impact kini nga mga diversion road, mga kaigsuonan, dako gyud ni nga impact para ngadto sa atong mga motorista kauban paghihapon ngadto sa atong mga parag-uma, kay ang mataraang gyud ni kini nga mga diversion road duol ni sa mga farm area diya sa atong mga kabugkiran na amang gani maigo nga mga tawag ni mga kabugkiran, pero giistadihan ni mga kaigsuonan aron gihapon ma-implement la kini nga project, then mapunduhan then dako gihapon nga impact ni para ngadto sa atong mga uma. Syempre dili na pod maglisod ang ilang pag transport sa ilang mga produkto ngadto sa atong magkadalilain nga merkado, kay dili naman lisod ang mga kalsada. So pinaagi gihapon na makatabang sa ilaha. So sanglit dako gyud ni kayong impact kini nga mga diversion road nga mga project. Then naa pa gihapon mga project nga mga slope protection, kini gihapon nga knitting sa atong mga gilid sa kalsada, kay dako gihapon ning impact kay kini nga knitting, mga kaigsuonan usa gihapon ning project under Biliran District Engineering Office. Kung inyong mapansin diri sa may Kawayan, paduong Kaibiran diha sa paduong gihapong Kulaba, kung diri mo magpuna sa Almeria na ay mga knitting dira nga mga project na kung diin katong ato bukid inyong makita nga na may knit ani kini nga knit. Digad ni siya knit nga ordinaryo lang nga knit kay naa ni design. Kini siya nga knit gihimo ni to support aron dili largo magpanpan ang yuta na sa gilid sa kalsada. Iba lang ang mga slope protection nga project. Kini good man trabaho ni sa atong mga personalidad diha sa Biliran District Engineering Office ang mangita og mga project nga makatabang gyud, labi na pagprotektar sa atong mga national road kay importante man gyud ang national road, kay ang national road diha gyud ta magtikang ang tanan sa atong ekonomiya, ang ato sa business nga side ang pagtransport gihapon kung naay mga panghatag og tabang ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kay kung dili makaagi, dili maayo ang ato kalsada, maglisod na gihapon ni siya domino effect ngadto sa atong mga kaigsuonan then maglisod gihapon ang economic activity dinhi sa atong probinsya then labot lang na nga mga big impact infrastructure project proposed nagkanaa gihapon og distribution ang personnel and staff sa DPWH Biliran District Engineering Office sa pangunguna paghihapon sa atong district engineer nga si Engineer Alfredo Bulido kini nga pag-distribute sa atong school supply ngadto sa atong mga
ngadto sa atong mga estudyante kundiin atong nasabutan, no, kini nga gidumala nga gani wait ha, gidumala nga pag-distribute, no, og mga school supply ngadto sa atong wait, atong basahon dire na slide na inoon, di-prepare na to nako. Asa na ka? Ayun. Ayun. Ayan. Oo. Sa atong mga estudyante, kung di mo abot og 80 nga mga estudyante sa Burabo, Barubuhan. Ano mo ba? Barubuhan. Yun, Barubuhan Elementary School in situ Barubuhan, Barangay Iyusan sa Almeria, maoy nakadawat og learning kits, no, kundiin sa pangunguna gihapon ni OIC District Engineer Alfredo Bolido, then ang ato Assistant District Engineer, then kauban gihapon ang personalidad, no, sa Biliran District Engineering Office. Ay naghang ako na lang hunaw-hunaon diri, pero gibasa nadto nako, no, in kini siya nga programa, no, nga paghatag og mga school supply, no, ang ilang gipili nag-adtugod sila sa mga remote areas, no, dinhi sa probinsya sa Biliran, kundiin paghatag gihapon ni og suporta, no, sa ilang outreach program, no, para sa Biliran District Engineering Office in relation sa ilang annual offline balik eskwela, pagsuporta gihapon under Department of Education. So labot lang mga kaigsuunan, no, kini nga mga infrastructure project, kini nga pag-supervise sa mga project, paghatag og mga concern, no, sa atong mga kaigsuunan, no, labi na katong maigo kini nga mga diversion road nga gibuhat, no, naagihapon sila mga programa labi na kini nga panghatag og mga school supply. Dako ning tabang, no, manggani na ay ato nakita nga nagpasalamat sa usang parent, no, nga ang iyang anak maoy beneficiary ani, maoy nakatagamtam kini nga school supply nga numan sa kalisod karon sa panahon, no, na paghihapon mga government agency nga makatabang paghihapon sa ilaha, labi na good kini nga mga school supply, no. So gipili mo beneficiary katong adto na gud sa remote areas sayaw na nga barangay, no, dito sa Barangay Barubuhan, no, Elementary School, sa sitio Barangay Inayusan, sitio Barubuhan, Barangay Inayusan sa lungsod sa Almeria, no. So congratulations kaninyo, labot lang sa inyong pakadaog. Congratulations gihapon. Then nagpasalamat gihapon ta, no, nga naa gihapon ang DPWH mutabang, no, sa atong mga estudyante, no, nga nanginahanglang gihapon og sugad ing ani. Dako ning impact para ngadto sa atong mga kag-anak, mga parents, labi na kini nga beneficiary, kay maka-less na, makaiba na ni sa ilang gastuson, labi na pagpalit og mga school supplies, no, dito kining lugar. Then naagihapon ni paabot ang ato OIC District Engineer nga si Engineer Alfredo Bolido, kauban ang ato OIC District ang ato Assistant District Engineer, ang ato
Assistant District Engineer sa Biliran District Engineering Office, no, para sa naay concern din ha, no, labi na gyud katong maigo sa mga gihimo nga pangalsada, mga diversion road, no, kung ang inyong maigo, no, kung na may mga concern, pwede mo paadto lang sa opisina, no. Kung mahimo personal mo nga makipagkita sa atong Assistant District Engineer or ang ato District Engineer nga si Engineer Alfredo Bolido. Welcome ang ilang opisina, no, para sa inyong mga concern. Then kung unsa gihapon ang mga gikinahanglan nga mga dokumento o unsa pa man na aron gihapon magkana og pagklaro, no, paadto lang mo sa ilang opisina, giaghat mo nga paadto mo soon as possible kung mahimo aron didto mailatag o magkaistorya gihapon mo, makasabot gihapon mo kung unsa ang proseso, then kini siyang ano nga naigo man ang imong yuta gamiton kini nga project or unsa pa na. Again, no, para sa atong mga kaigsunon diha nga nakapaminaw kung naay mga concern, sa bilaigo kung naay mga concern, party DPWH Biliran District Engineering Office, abli lang ang ilang buhatan for sa office hour, no, from Monday to Friday. Manggani danay mag-overtime sila hangtod Saturday kung naay importante nga umanon. So karon busy good kayo ang opisina sa Biliran District Engineering Office kay nag-prepare na ni, no, para sa mga project for this coming year. Pero bisa pag sagipo sila kung naay mo adto nga concerned citizen, ila na tagad aron gihapon matagan kung unsa ang ilang mga concern, no, nga ipahantang sa ilang buhatan. Ang ato oras mga kaigsunan, alas 11:38 na, no, then padayon mo pinaminaw kini nga atong tulumanon every Saturday ang impormasyon biliran. Of course, ang inyong kauban si Kuya Mark, no, hangtod ta alas 12. May napunta sa laing impormasyon, update ta sa opisina ni Governor Gerard Roger Espina, no, kundiin atong nasipatan diri ang weekly report sa atong mga satellite offices, no, kung diin ato nakita, no, nga sa lungsod sa Almeria na ay 180, no, nga mga beneficiary ang na tagan og free medicine, then na ay tulo gihatagan gihapon og medical financial assistance, then na gihapon duha nga burial fee assistance, no, in total sa mga beneficiary no ni abot og 222. Sa lungsod naman sa Biliran na ay 140 na mga beneficiary, no, ang tawag ani nakapahimulos sa free medicine, then naagihapon mga medical financial assistance no abot og 25, no, usa ka burial fee assistance, then other pa nga mga tawag ani na pagihapon mga iba pa nga mga transaction, no, sa atong probinsya na magani sold nga egg, then tray, wow, then AX moabot og 58, a total of 234 nga nakapahimulos nga biliranon, no, nahatagan og tabang. Sa Kabuggayan na ay 64, no, nakapahimulos kini nga free medicine, then napulo nga medical financial assistance din nga itong mga recipient, no, a total gihapon
Oo, na ay 25 trees nga tray no nga itlog. Kasi mapausa mo unsa ba nga itlog? Kining itlog nga programa ni sa atong probinsya, sa Biliran, no, under leadership of Governor Gerard Roger Espina. So nagkanaa siya og tawag ani kini nga mga manok no nga mangitlog no kundi kini nga atong mga itlog no maoy ibaligya ngadto sa atong mga probinsya dili ngadto sa atong mga lungsod no. Then asa na ta kini nga financial assistance sa Kulaba na ay 177 nga recipients kini nga free medicine. Then nagihapon tulo na nakahatag og medical financial assistance. Then AX na ay 38, a total of recipients mga kaigsuunan 202. Then sa Kawayan na ay 255 ang nakapahimulos or kini nga mga recipient no sa free medicine no 255, 7 ang gihatagan og medical assistance. Nakahalin gihapon og 10 tray nga itlog na ay 82 gikan sa AX no sa Kawayan, sa Kawayan 255, sa Maripipi 115 no ang nakapahimulos kining free medicine ang ato mga recipient kining free medicine, a total of 1,015 no nga mga biliranon ang nakapahimulos kini nga free medicine. Sa usa lang ni kawik ha, from September 4 to September 8 no. So kung itotal nato mga kaigsuunan moabot og 1,655 no maoy nakapahimulos or maoy recipient kini tabang nga panghatag gihapon diha sa mga satellite offices no. Kay gihimo ni nga satellite offices aron dili na maglisod ang ato mga kaigsuunang biliranon diha pa lang sa ilang lungsod no. Kung unsang ilang concern dili na mamasahi, dili na mamplite aron magpaari pa sa Nabal no, kundi diha pa lang sa ilang lungsod na anak ang paghatag og tabang sa ilaha no. Then siyempre nagpadayon paghihapon ang Hepe Foray hatik ikaduha nga higayon no nga kundiin kining Hepe Foray no ang panuyo ang gyud ni ang makahatag og tanan nga serbisyo, todo serbisyo gikan sa Kapitolyo. Kundiin katong nag-agi nga adlaw no, mga taga Kaibiran sa Biliran maoy nakapahimulos ani kundiin didto gidumala no kining paghatag og serbisyo kung diin ilusad no ang ato ang mga serbisyo gikan sa provincial government of Biliran ngadto sa atong mga kabarangan, ngadto sa atong mga lungsod no kung diin didto sa Kaibiran Gymnasium no natabo kini nga todo serbisyo ng Kapitolyo no kini nga paghatag og mga serbisyo no
Then kung diin na dito'y free nga paghatag og mga medisina, libre nga pagtupi sa buhok, libre nga pagkulay, pagkulor sa atong mga senior citizen. No? Then gihapon manghatag og mga seedlings para sa atong mga parag-uma, kauban ng mga equipment sa gikan sa agriculture office. No, gihapon dispersal sa pipila nga mga baboy gikan sa veterinarian's office. No? Then paghatag gihapon og libre nga consultation. No, libre gihapon nga pagtuli, libre nga pag-ibot sa ngipon, vaccination nga iba-iba pa nga mga health services nga gihatag gikan sa Biliran Provincial Hospital and Provincial Health Office. Gihapon dito mga free legal consultation, libre gihapon nga baga pagkaon, arroz caldo di Kapitolyo, and iba-iba pa nga mga serbisyo ang ipahangtang dito kini nga padayon nga paghatag og serbisyo, all-in service, todo serbisyo, no? Kundi inisyatibo gihapon ni pinaagi sa atong governor, no, nga si Governor Gerard Roger Espina. Then katong nag-agi nga adlaw gihapon na ay 7 nga beneficiary, no, ang gihatagan o kantidad og 20,000 pesos. Wow, no? Kini nga programa ni ni Governor Gerard Roger Espina, kini nga apuhang biliranon, no, kung diin 7 nga mga beneficiary ang nakadawat og tag 20,000. Usa gikan sa Almeria, usa sa Culaba, no? Then usa gihapon sa Maripipi, then upat gikan sa lungsod sa Nabal. Wow, congratulations na nga to mga lolo nga lola, nakadawat og 20,000 pesos nga assistance, no? Then labot lang na gihapoy unom nga mga beneficiary ang gihatagan og mukantidad tig 5,000 pesos, no? Sila ang mga beneficiary na na-deny sa insurance, may tawag sa free existing medication condition ang pagkamatay, no? Tinuhan natin para mabigay sa mga beneficiaries. Yun. Yan nga dito, mga kaigsuunan og information para si kaarabot nga 2003 Nabal Town Religious Fiesta Activity, Advance Happy Fiesta para sa atong mga kaigsuunang Nabalenyo. No, karong adlaw September 16, no, sa ang event atong tan-awon diri sa ayun 17 to 1 ay mga program diri October 5. Naay mga fun run, alumni homecoming, no, naay gihapon mga sports fest starting ugma September 17 hangtod October 1. So mao na ni ang pagpaliga, no? Magkadala nga mga sports activity, no, na gihapon mga programa nga makapa-ratio gihapon, no, para sa umaabot, no, nga tawagan ni nga fiesta sa lungsod sa Nabal. Ayun, Advance Happy Fiesta para sa atong mga kaigsuunang Nabalenyo. Then hatag gihapon ta og information gikan sa opisina, no, buhatan ni Congressman Derry Boy
Espina, no? Kundiin katong nag-agi nga adlaw naghatag gihapon og mga assistance, no? Labot lang sa mga assistance na agihapon pag payout, no? Para sa educational assistance sa atong mga senior high graduates, no, sa lungsod sa Maripipi, pinaagi sa DSWD AX Fund, no, kung diin mo abot og 124 nga mga senior high, no, graduate ang nakapahimulos kini nga payout para sa educational assistance sa lungsod sa Maripipi. Then gipasabot gihapon ni Congressman Jeriboy Espina ang newly constructed sa barangay Talustusan nga covered court in Nabal, no, pinagi gihapon sa effort ni Governor Gerard Roger ni Governor Rogelio Espina, ang ato anay governor. Then kauban gihapon ang ato karon governor. Then kini siya girealize gihapon ni Congressman Jeriboy Espina kundiin iya gi-facilitate aron ma-complete na ang kining James, no, kini nga covered court kundiin gifundingan para sa roofing, fencing, repair sa stage, fencing, light, no, and gates, including gihapon pag rehab, no, sa SK building. Wow, congratulations, no, para sa atong mga taigsuunan, no, sa ilang maayos na covered court diha sa barangay Talustusan, no, dinhi sa Nabal, Bilira. Then katong gihapon nag-aging adlaw, no, nagkanang gihapon og payout para sa tupad, no, in connection gihapon ni sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, no, sa pangunguna gihapon ni Congressman Jeriboy Espina then ni Mayor sa lungsod sa Maripipi. Then katong nag-aging adlaw, no, 5 ka wheelchair maigi deliver ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nag-request og wheelchair, no, gikan kang Congressman Jeriboy Espina. 5 nga mga biliranon ang nahatagan kining wheelchair. Then labot lang na padayon paghihapon ang pipila nga mga serbisyo nga ihatag, no, ngadto sa atong mga kaigsuonan nag-request ka Congressman Jeriboy Espina. Mga kaigsuonan, daragod man nga kinablas na sa oras, no, si Kuya Mark maoy temporaryo nga manamilit kaninyong tanan. Then nag-aghat tubtub sunod gihapon nga gayon kita maghiu sa pariho nga oras, pariho gihapon nga istasyon. Salamatan nanay naton sa technical side si Sir Michael, no, then ang ato production assistant, no, si Miss Michelle, ang ato ang ato station manager nga si Ma'am Marjo Aguilo. Siyempre ang ato tig-suporta kining programa, no, nga makakuha gyud ta og mga information, no, pinaagi sa atong OIC District Engineer sa Biliran District Engineering Office, no, nga si Engineer Alfredo Bulido, kauban ng ato Assistant District Engineer nga si Engineer Erwin Antonio, personnel and staff, no, sa DPWH labi na diha sa atong sa engineering department, no. Then ang ato media relation officer na si Ma'am Chelsea. Then ang ato governor sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina. Ang ato congressman, no, nga si Congressman Jeriboy Espina, Mayor sa lungsod Nabal, no, si Mayor Gretchen Espina. Then ang ato
engineer sa konseho. Ayun, no? Si Engineer Camilo Biboy Castro. Si Engineer Camilo Biboy Castro mo ang ato katambayayong, no, makakuha dahil taog access gikan sa lungsod sa Nabal kung unsa ang natabo, no. Then magpamtag gihapon kanang mga programa mga pangbit sa atong mga kaigsuunang Nabalenya. Ay sa before ko mag-end again ato ipa-remind, no, ngadto sa atong mga nag-file sa ilang pagkandidato, no, dili pa start pagkakaron ang tawagan ni ang campaign period, no, dili pa karon sanglit, no, ayo lang sa pag early mo diha, no, basig mapailan mo og early campaigning, no. Kamo nga mga taga naa sa barangay, no, makasabot mo kung unsa ang ilang mga attitude ana. Ang campaign period, no, starting on October 19 hangtod October 28. So karon September pa lang hanggang mahuman sa September, no, ay lang sa pangumpanya. Kay pag-start ang campaign period na sa October 19. Ayaw pa epal diha sa inyong barangay. Kaya maubusan na gyud si Kuya Mark og oras. Ang election day nato, no? October 30. Yun, election day. Then mahugot nga gipahinumdom gikan sa COMELEC nga dili lang sa, no, pangampanya ang ato mga kandidato kay dili pa start ang campaign period. Kung namoy ma-encounter ana nga early campaigning, pwede mo pagsumpayan dinhi sa atong programa. Text lang sa 0916-313-3378 again 0916-313-3378, or kung duol la ang COMELEC offices diha sa inyong lugar, pwede na ninyo ireklamo kanang nagplano o pagka-official, barangay official diha sa inyong barangay. Si Kuya Mark, maoy temporaryo nga manamilit kaninyong tanan, din nagaghatub-tub sunod nga gayon, no? Sabado nga adlaw gihapon ta magkahiusa. Pareho nga oras, pareho gihapon na istasyon. Si Kuya Mark, may nag-ingong bitag unsa ang ato buhaton. Diyos ang unahon. Malipayon nga adlaw ug maalipayon nga paniudto, maayong weekend. And may God bless us all. Bye-bye! Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Sa Pilipinas,